Ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nung dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Pagkalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Tsaka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay, at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natatala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy,
magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dalawang linggo na Pasko ng Pagkabuhay na siyang kilala as Divine Mercy Sunday. Mga kapatid, napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon. Ang sabi ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka ba? Dahil nakita mo ako, mapapalad ang mga hindi nakakita pero naniniwala. Yan po ang Pasko ng Pagkabuhay. We cannot see the risen Lord in history because now the risen Lord is in mystery. Wala na po siya dito physically. But in mystery, sa misteryo, makikita natin ang Diyos. At ano po ang mga misteryo? Ito po, Eucharistia. Ito ang misteryo. Dito nagpapakita ang Diyos. Sa mga salita ng Diyos, napapakinggan po natin. This is mystery. Doon nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po mga kapatid, pagdilayan po natin na bakit at sa paanong paraan, like Thomas, one of the 12 apostles of Christ, miss the Lord. Bakit hindi natin nakikita si Lord? Bakit? Mga kapatid, kahit nagpapakita si Lord, pero hindi natin siya makikita, because we choose darkness rather than light. Nasanay na tayo sa dilim. Dahil nasanay na po tayo sa dilim, ayaw natin ng liwanag. Pero nandito po, patuloy na sumisindi at nakasindi ang Paschal Candle na sumisimbolo kay Kristo na siyang liwanag. At paano natin hindi makikita ang Diyos? If we go away, sabi mo nga, go away. Ay pakisabi po, if I go away. Ay, pakisabi po, if I go away. Ayan, salamat. Okay, akala ko, hindi pa Pasko ng Pagkabuhay. Akala ko Good Friday pa dito. Easter Sunday na po. Okay? If we go away, hindi natin talaga makikita si Lord. Kagaya ni Tomas. Wala siya doon. Bakit wala siya doon? Marahil, alam niya na ang naghudas sa grupo ay si Judas. At medyo matikas na Pedro, 3 beses pinagkanulo, 3 beses dininay ang Panginoon. Kaya naman lumayo si Tomas. He went away. O marahil nahihiya din siya sapagkat wala siya doon.
Noong nakapako sa krus, ang kanyang kaibigan, ang kanyang master. Yes, my dear friends, if we go away, we cannot see the Lord. Marahil, napakinggan na po natin ito. Ay, may pang magisimba. Lahat naman ang nagisimba, mga makasalanan. Okay? Yung mga napupunta sa simbahan, makasalanan, ba't makapupunta dyan? Pati pare, makasalanan. At, pangalawa, ako makasalanan, kaya din ako magisimba dyan. Ito yung mga napapakinggan natin excuses. Excuse of being away from the Lord. Ay, hindi ako pupunta dyan, dami makasalanan dyan. Pero come to think of it, pwede ba natin sabihin sa isang malusog o matabang tao na pumunta sa gym, pwede ba natin ipahiyain, hindi ka pwede dito kasi mataba ka. Kaya nga pumunta si kuya na mataba dahil gusto niya magpapayat sa gym. Hindi porket nasa loob tayo ng simbahan, banal na tayo. Yun nga po mas kailangan natin ng Diyos, kaya dapat pumasok tayo sa simbahan. Huwag tayong lumayo sa Diyos dahil sa mga Judas. Amen? Yan. Talagang hindi natin makikita si Lord kasi nakafocus tayo sa mga Judas. Titigan mo katabi mo. Hindi Judas yan. Okay? So, huwag po tayo lalayo, sa palagay nyo, okay. Ang tubig na may isda, ano mangyayari sa tubig? Wala. Pero, ang isda na wala sa tubig, ano mangyayari sa isda? Ang puno na nakatanim sa lupa, anong mangyayari sa lupa? Wala. Pero kung ang puno nakatanim sa lupa, ano mangyayari sa puno? At kung wala ang puno sa lupa, ano mangyayari sa puno? Kung ang Diyos ay merong tao, ano mangyayari sa Diyos? Wala. Pero kung ang tao ay walang Diyos, ano mangyayari sa tao? And that's my point. Huwag tayong lumayo. Let's not go away. Sabi nga ni Pope Francis na siyang ating pinag-arasal dahil sa kanyang kamatayan, the church is not a museum of saints, but a hospital of sinners. Ang simbahan po ay hindi museum ng mga banal. Bagkus, ang simbahan ay hospital ng mga makasalanan. I hope hindi tayo makarinig na, ay, hindi ako pupunta dyan. Kasi mga nasa simbahan, mga makasalanan. At I hope, hindi rin tayo makakarinig na sinasabing ayaw natin pumunta sa simbahan kasi makasalanan tayo. Kailangan natin ng Diyos. Pangalawa, hindi talaga natin makikita si Lord. Kagaya ni Tomas, if we go alone. Sabi mo nga, go alone. Go alone. Ayan. Mag-isa ka. Mga kapatid, sa palagay ninyo kung bakit Jesus founded the church. Kung pwede naman pala dumirekta sa Diyos. Bakit Jesus Christ Himself built the church? Kung ang simbahan naman po ay people of God. Ibig sabihin nun, hindi tayo makakapunta sa langit kung tayo mag-isa lang. Malalaman niyo po ba ang meaning ng Biblia kapag mag-isa lang kayo?
Hindi. Kailangan niya ng simbahan. At yun din po, our conscience is formed and is there because of others. Ang konsensya po natin ay hindi opinion natin. Ang konsensya ay boses ng Diyos. Sabi mo nga, conscience is the voice of God. Conscience is the voice of God. Huwag natin isipin na ang konsensya ay boses mo, opinion mo. Kaya nga, conscience, con, and science. Ibig sabihin ng con, with. Ibig sabihin ng science, to know with. Malalaman mo lang kapag may kasama ka. That's conscience. At paano natin may apply naman niya sa buhay natin? Okay? We can find the Lord if we go alone. Ang dami gusto mag-solo. Talagang hindi makikita si Lord. Pag mag-isa ka. At saan naman po itong darating na eleksyon this coming May? Let us use our conscience. Hindi yung ating sariling opinion. Ibig sabihin ng conscience na kahit gusto mo ang itong taong ito, pero kung hindi siya swak sa salita ng Diyos, kung hindi siya swak sa plano ng Diyos, kung hindi siya yung sinasabi ng salita ng Diyos, huwag niyo piliin. Kasi, ang konsensya ang nangungusap kung sino dapat ang piliin. Batay. Batay po sa Diyos, plano ng Diyos, at salita ng Diyos. Hindi sa opinion. Okay? That's why we should not go alone. Kaya kami konsensya, doon tayo kakausapin ng Diyos. Pangatlo at panghuli, we cannot see and find the reason, Lord, if we go along. Sabi mo nga, go along. Go along. Ibig sabihin ng go along is nakikisama ka lang. Nakikiayon ka lang. Kung saan marami, doon lang. Father, para hindi mabash. Hindi po yun. Tinan mo nga, maski grupo na talaga sila. Bakit nagkaroon pa ng Judas sa grupo? Bakit? Hindi porket nasa grupo kayo, talagang darating ang panahon may malalaglag dyan. Bakit? Walang commitment. Yung mga walang commitment, nag-go along lang sila. Nakikisama lang. Nakikisamsaw lang. Kasi mababaw. Pero kapag may commitment, kahit anong mangyari sa grupo, nandyan pa rin. Amen? Kaya naman, nung bumalik uli si Tomas sa grupo, doon niya nakita ang Panginoong muling nabuhay. At ang nasabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. My dear friends, bahagi ng awa ng Diyos ay gusto niyang maramdaman natin siya. Nagpaparamdam si Lord. Nagpapakita si Lord. At sa paanong paraan, we should not go away. We should not go alone. And we should not go alone. Amen.